So mga kababayan, double time na naman po ulit at hindi na naman po tumitigil ang mga DDS at binalik na naman po nila yung issue ng pulburon kay PBBM po mga kababayan. Dahil lumabas po yung balita no, kung saan sinabi na po ng mga pulis sa Amerika, if I'm not mistaken, Beverly Hills Police Department, yung reason nung pagkamatay ni Tantongco, yung pong tagapagmana ng Rustan. Ano? So, sa mga balitang ito, sinabi nila yung reason at ang sinasabi nga po nilang reason ay overdose po doon sa sinasabing pinagbabawal na gamot. Ngayon, pakinggan po natin itong mga DDS na to, paano nila gamitin yung issue, yung balita, para po sa akin kasi pinapapangit nila yung imahe ng First Lady at ni PBBM dito. Kung paano po sila nagte-take advantage para gamitin yung balitang yon sa kanilang pang-aasar, pang-insulto, at pagpinta ng negatibong imahe kay FL at saka po kay PBBM. Pakinggan po natin at atin pong sasagutin. Ito po. Magamit yan, o ganyan, oo. Bad yan, kasalanan mo sa Diyos. Oo, ganun, di ba? Hindi natin alam eh. Kaya yung nangyari doon eh. Now, it's up to her and the first family to prove na hindi sila directly involved doon, na nagkataon na nandun lang sila. But, yun nga, ulitin ko yung point namin ni Taga-Bukid, hanggat hindi nagpapa-follicle drug test si BBM, hindi mawawala yung speculation ng tao na gumagamit siya, lalo na ngayon. Yung asawa niya, mukhang damay pa doon sa nag-overdose. Damay pa doon, dyan sa parang case ng cocaine na yan. Eto nga, boss mo, no, pag sinasabi natin dapat magpa-hair follicle drug test, bakit yung presidente nyo noon hindi nga nagpa-drug test, ganon? O sige, detain naman si President Digong ngayon, ipa-drug test natin si President Digong doon, dapat magpa-drug test din si Bongbong Marcos ngayon. Saka sinabi naman na ni Tatay Digong na yung ginagamit niyang drugs is prescribed and fentanyl yun because of the body pain nga nung nararamdaman niya. Legal yan eh. Prescribed by a doctor. Gamot niya yun eh. Oo, gamot yun. Now, kung mapapatunayan nyo na ang cocaine is something na pwedeng i-prescribe o ecstasy or kung ano man ang ginagamit nila, then ako, for personally, tatahimik na ako eh. Prescribe eh, right? Legal eh. Sim lang naman ang punto, di ba, boss mo, no? Sinasabi nila, hindi nagpa-drug test si President Duterte noon at nagagamit ng fentanyl. Tinatawag nga nila Mark Guzman na pentaboy eh, di ba? Fentanyl na nagda-drugs din daw. O, Ngayon, yung stand natin, kung nagte-take ng drugs si President Duterte, prescribed by a doctor and it was legal. Ngayon, may prescription ba si BBM? yun nga ang tanong, may prescription ba ng doktor pag nagumamit ng cocaine? Pag sinabi nila na bakit napatunayan ba gumamit ng cocaine, yun na nga ang punto, patunayan. Kasi kung wala naman, walang issue. Yun lang naman yun, hair follicle test siya. Total, sabi ni BP Sara, pati siya, di ba, papangunahan niya na. So lahat. Kasi sino bang magbe-benefit dito, guys? Ha? Magbe-benefit ang lahat. O kami, na ayaw kay BBM, makaka-move on na, makaka-focus kami sa dapat na issue ng gobyerno. And kayo, masusoplak nyo na kami, mababara nyo na kami na, exactly. Mababaran nyo na yung pagmumukha ng Taga-Bukid at Boss Mono. Ito yung mga, nasaan na kayo ngayon? Pwede na kayo magganyan, diba? Masarap kaya yan, di ba? Parang nung sinasabi nyo na fake news na nagka-issue sa LA. Tapos ngayon, meron pala. O, di ba ang sarap sa pakiramdam? Na meron pala talaga. Sinasabi at na nagpe-fake news daw ang Vice President Sara Duterte about dun sa pagsabi sa issue dun kay Tantuco nung kapanahunan pa yung una pa. Ngayon na lumabas na. Ayan, lumalabas na eh. Pero ang ano ko dito, bro, Taga-Bukid, no? I don't really think na meron tong benefit kay Tatay Digong directly. Unfortunately, guys, para dun sa mga supporters ni Tatay Digong. Kasi ang bottom line dito si Tatay Digong, nakakulong doon for crimes that until now magpa-pass away na lang siya, hindi pa na-proven, no? Tatay Digong, yung kanyang dignity is still intact. Yes. Ang problema, lagi niyo pong tatandaan na kung ano man ang mangyari sa first family, kahit ano pang gawin nila, hindi nila katumbas ang buhay ni Tatay Digong. Exactly. Lahat ng kamalasan nila dyan, hindi yan matutumbasan sa ginawa nila kay Tatay Digong. Tama. Okay? Hindi nila matutumbasan. So, kung mapapatunayan ng Estados Unidos na mayroong crimes na nangyari doon at involved si First Lady, well, they have to pay for it, pero hindi niyo po matutumbasan or maiibsan yung puot
na nararamdaman naming supporters ni Tatay Digong. Exactly. Kulang yan, kulang. Boss Mono, ano sa tingin mo, Boss Mono? Aalis ang Pangulo ngayong 20, ngayon doon, pupunta ng US. I think Sa tingin related mo? yan. I think related yan. I think, Exactly. Oo, para sa atin opinion lang naman natin to. Para sa atin lang, para sa akin related dun sa magiging sa investigasyon na lumabas. Na-involve yung misis niya. Paano yan? Santi Claire, paano kayo didepensa ng Santi Claire yan? ewan ko, di ba ngayon nga yung first day ng bagong PCO, secretary? Tapos Wala siya na agad ang project. Pero Wala na si person J. na Ruiz. Malacanang. Hindi, si J. Ruiz wala na. Si J. Ruiz wala na. Hindi nakatagal si J. Ruiz, hindi nakatagal. hindi kinaya eh. Mahirap kasi i-depensa pag palpak eh. Exactly. Masasaktan na naman kayong mga bashers ngayon pag sinabi natin na palpak ang gobyernong ito, palpak ang Malacanang, palpak ang administrasyong ito. Palpak naman talaga. Palpak naman talaga. Oo. Now we can discuss and debate why, pero that belongs to another. Naku po, aabutin tayo ng dito, magdamag. Kung sasabihin namin lahat ng palpak. Pero ayun nga, anong mangyayari ngayon? Ano bang pwede nilang gawin as diversion para mawala ang usapan na to? I think for me, South China Sea. Kasi may pwede pa ba silang hulihin? So napakinggan po natin, in my opinion, pilit po nilang idinadawit yung pangalan ni FL na may kinalaman sa pagpanaw ni Tantongco. Ngayon mga kababayan, binasa ko po yung mga balita patungkol dyan. 3 articles po ang binasa ko. At wala po akong nakita na sinasabing dawit po ang pangalan ni FL. Ang sinasabi lamang po doon, kasama po sa entourage ni FL, si Tantongco, nung ipinromote nila yung Metro Manila Film Festival. Yung po yung pagkakaunawa ko sa mga balita. Sa entourage, marami po sila doon. If I'm not mistaken, nakita ko po si Piolo Pascual, yung anak ni Piolo Pascual, si Inigo Pascual. And then yung iba pang artista at iba pang mga personalidad na kasama po ng First Lady patungkol po dun sa programa or proyekto niya na may kinalaman sa Metro Manila Film Festival. So, mga pelikulang Pilipino. So, wala pong sinasabi doon na si FL ay kasama po ni Tantongco sa kwarto nung ito po ay pumanaw. Wala pong sinasabi doon na nung ginagawa ni Tantongco yung kanyang ginagawa na naging sanhi ng kanyang pagpanaw, yung pag-take nga po ng illegal na gamot, wala pong sinabi doon na kasama po sa FL. Ang sinasabi lang sa balita, kasama sa entourage ni FL yung Tantongco. And sa entourage na yun, marami pong personalidad doon. So, para po sa akin, hindi po kontrolado ng First Lady kung ano man ang gagawin ng mga kasama niya doon, especially kapag naghiwa-hiwalay na sila. Kasi si Tantongco, nakita yung kanyang katawan sa isang hotel. So, nakita yung katawan ni Tantongco sa isang hotel at hindi naman po sinabi sa balita na kasama po si FL nung nakita yung katawan ni Tantongco. And according po dun sa balita, kahit basahin nyo po, ang sinasabi is overdose, unintentional, and accident po yung nangyari. Accidental, unintentional overdose po nung bawal na gamot yung naging reason kung bakit po pumanaw or sumakabilang buhay si Tantongco. Wala po akong nabasang sinasabing may foul play at wala rin po akong nabasang sinasabing kasama si FL nung pumanaw yung Tantongco. Yung mga article na nabasa ko, walang sinasabi na nagpupursue yung pamilya ni Tantongco na magsampa ng mga kaso sa kahit sinong personalidad na kasama sa entourage ni FL or kay FL man. Wala po akong nabasang kahit ano na sinabi sa mga articles na binasa ko na yung pamilya ni Tantongco ay nagpupursue na sampahan ng kaso ang mga nakasama ni Tantongco doon sa Amerika, no? So, again, wala pong sinabi sa balita na kasama si FL sa kwarto nung pumanaw si Tantongco. Pangalawa, kasama lamang po si Tantongco sa entourage ni FL at marami po silang kasama doon. Kung meron mang gawin ang mga kasama ni FL doon, no? Lalo na kung naghiwa-hiwalay na sila at nagpuntahan na sila sa kanilang mga hotel, kung meron man silang gawin na mali or illegal, hindi po kontrolado yun ng First Lady.
Pangatlo, wala pong sinasabi na involved ang First Lady sa pagpanaw ni Tan Tongko. Again, ang sinasabi po ng mga balita, kasama lamang sa entourage, no? So, ibig sabihin, kung meron mong pumanaw doon, nakasama niya sa entourage, hindi niya kontrolado yon. Lalo na kung may ginagawa sila na naging dahilan kung bakit sila pumanaw. So, yung pilit na ginagawa ng mga DDS na laging ikinakabit ang pangalan ni FL, na tila ba gusto nilang sabihin na may kinalaman ng First Lady, ang First Lady ang dahilan kung bakit pumanaw, yung po ay malaking kahangalan mga kababayan. Kasi ganun po yung kanilang tema eh. Pag nagla-live po yung mga yan, lagi na lamang po ganun yung kanilang tema at tono. And then bubungkalin po nila yung pulboronic issue na binabato nila kay PBBM. Na lagi na lang nilang sinasabi, magpa-hair follicle. So, yan po ang kanilang bagong ginagamit sa kanilang propaganda. They are taking advantage na gamitin yung balitang yon. Again, wala namang pong sinabi sa balitang yon na involved sa pagkamatay ni Tan Tongko si FL. Ang sinasabi sa balita, kasama lang ni FL sa entourage. No? And then doon sa sinasabi nila na pupunta si PBBM para makipag-meet kay Donald Trump, na tila sinasabi nila na may kinalaman ito, no, doon sa pagkakadawit ng pangalan ni FL, kahit hindi naman po talaga nadawit, sinasabi lang nakasama sa entourage. Yung pong sinasabi nila na kaya pupunta daw si PBBM doon ay dahil baka may kinalaman doon sa nangyari kay Tan Tongko, no? Yung po ay walang katotohanan. Hindi pa man po lumalabas ang balitang yan, ay meron na po talaga nakaschedule na meeting si Donald Trump at si PBBM. At tungkol po sa Pilipinas ang pag-uusapan nila. At tungkol po sa relasyon ng Amerika at Pilipinas. Ekonomiya, at saka sa alliances, military, West Philippine Sea at iba pang issue ang pag-uusapan nila doon. Hindi po tungkol doon sa balita na may kinalaman si Tan Tongko. At again, hindi pa man po lumalabas yung balita patungkol kay Tan Tongko, matagal na pong nakaschedule ang meet-up or ang meeting ni Donald Trump at ni PBBM. So, yan ganun po silang mang-asar ganun po sila mag-twist at saka talaga namang gumawa ng mga kwento. Talagang sanay na sanay po sila sa ganyang estilo, no? Para lamang magawa nila yung goal nila na pasamain ang imahe ng mga taong tinatarget nila or subject ng kanilang usapan, no? Kaya dapat po natin sinasagot ito. At hindi po tayo dapat basta-basta naniniwala sa mga yan, mga kababayan. Uulitin ko po, basahin niyo po yung mga balita. So far sa 3 article na binasa ko, wala pong sinasabi na may kinalaman si FL doon po sa pagpanaw ni Tan Tongko. Ang sinasabi lamang, kasama siya sa entourage ni FL. Hindi po sinabi sa balita na kasama si FL doon sa kwarto ni Tan Tongko nung ito ay sumakabilang buhay, no? And again, marami pong kasama si FL na mga personalidad doon sa kanyang proyektong iyon sa LA. Hindi niya kontrolado kung ano man ang gagawin ng mga taong kasama niya, especially kung magkakahiwalay na po sila. At sinasabi po sa balita na unintentional or accidental po yung nangyari. And wala rin pong sinabi sa balita na magpupurso ng kaso yung pamilya ni Tan Tongko para panagutin ng kahit sino mang kasama sa entourage or kahit sa FL. Wala pong ganun. Wala pong balita na sinasabi na magpapile ng kaso. No? So, yung sinasabi nila na may kaso or parang sinasabi na may krimen, wala pong ganun. Ang sabi sa balita, unintentional and accident po yung nangyari. Although, sabi naman po ng Beverly Hills Police Department, no, if I'm not mistaken, sa pagkakaunawa ko, open pa rin po yung case, no? Pero walang sinasabi na merong criminal case or may foul play or meron dapat panagutin. Wala pong sinasabing ganun. Pero open pa rin po yung case, no? So, hintayin po natin, kung meron pang bagong magiging balita patungkol dyan. Pero so far, yung tila ini-insinuate ng mga ito ay malayong-malayo po sa ibinalita po ng media. So, yun lamang mga kababayan, gusto ko lamang pong sagutin yung mga sinabi nila. Dahil again, kapag lagi pong sila na lamang naririnig ng taong bayan at hindi po natin sila sinasagot, baka sila po yung paniwalaan. Andiyan po sa FL at wala po tayong nabalita na siya ay kinasuhan ng Amerika o ng kahit sinong tao at wala rin po tayong nabalita na siya po ay pinapa-aresto, no? So, yun lamang mga kababayan. Salamat po sa panonood. Sana po i-like yung video natin. Kayo po, ano pong masasabi nyo sa mga narinig nyo sa kanila at sa ibinahagi ko? Sana may comment nyo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.